Magandang hapon po. Ako po si Jerome Salvador. Ako naman po si Daniel Lacortesa. Kami po ang ika-4 na pangkat at nandito po kami ngayon upang isagawa ang aming proyekto tungkol sa entrepreneur. Kasama po namin si Ma'am Lynn Avasenya at siya po ay may-ari ng isang sari-sari store. Good afternoon po. Dito na po tayo sa tindahan ni Ate Lynn at magkakaroon po tayo ng tour. Nung bata ka pa po ba, pinangarap niyo na po ba talaga maging isang negosyante po or isang entrepreneur? Hindi pinangarap, pero parang doon ang pupunta. Kasi yung lola ko may tindahan sa palengke. Tumutulong-tulong kami. Kaya, kumbaga doon ako na-expose. Di ba po nag-sari-sari store po kayo? Ano po yung naging ideya niyo po para po gawin din po na sari-sari store po yung ano niyo po? Yung parang tindahan niyo po? Actually, yung lola ko, hindi sari-sari store yung mga tindahan ng gulay, ganyan. Tapos nung graduate na ako ng college, after yung job seeking, na laging ang napupuntahan ko is sales rep, which is ayoko naman. I'd rather magtinda sa isang lugar na ako ang pinupuntahan kaysa magpilit ng kung ano-anong produkto ang ititinda sa mga tao. Paano niyo po sinirman yung First, doon sa isa kong naming tindahan, sa dati naming tindahan sa Tipas, hindi ako ang nag-umpisa, mother ko. Kumbaga, pinagpatuloy ko lang. So, from there, naging available tong tindahan dito sa, ngayon, yung Ususan, dito sa Ususan. Yung experience ko doon, saka yung mga kinita ko from doon sa maliit na tindahan, ginawa kong puhunan para sa mas malaking tindahan. Ano po, paano niyo po pa rin po napanatili po yung motivation niyo po o yung sigla po na negosyo niyo po kahit gano'n po siya kahirap? Well, just, isipin ko lang na ito yung aming bread and butter. Dito ko kinukuha ang pinapag-aral ko sa anak ko, yung binubuhay namin sa araw-araw. Siguro naman sa ng motivation yun. ano po yung mga paghihirap na naranasan mo sa Pagtitinda? Yes. First and foremost, yung tindera, yung mga tao mo nga, yung mga employees, pag-handle ng tao. Yun ang, feeling ko, yun ang pinakamalaking, problema sa isang tindahan. Pag-handle ng tao. Kasi siyempre, pag tao na yan, pag tao, hindi mo hawak yung ugali eh. Ano po, nung nagsimula ka po ng tindahan, masasabi niyo po ba na handa ka na po para po maituloy yun? Siyempre ako, confident ka na kaya mo until dumadating yung mga setbacks. Siyempre doon ka lang matututo. Ang panlaban mo lang is yung never say die na attitude na kahit may dumating na tulad yan, binaha kami, madaming nasira. Eh kung titigil ka, paano ka makakabawi? So, may connection po ba yung negosyo sa mga pangarap niyo po nung mga bata pa? Doon sa natatandaan ko dati, pag naglalaro kami ng mga kaibigan namin sa bahay, tindahan-tindahanan. Tapos and then na-realize ko na, dati naglalaro lang ako ng tindahan-tindahanan. Ngayon, totoong tindahan na yung hawak ko. Parang gano'n. Hindi ko talaga siya pinlano, kumbaga dumating na lang. Parang pinaghalong choice and chance. Ano po, di ba po sa pagtitindahan niyo po, ano po yung naging para sa inyo po, pinakamalaking pagkakamali niyo po na igawa? Tapos paano niyo po sila lampasan? Dati kasi, tindahan ko na to. May isa pa akong tindahan doon sa Tipas na mas maliit na ako lang yung gumagalaw. Dati, yun yung mas una kong tindahan, yung mas maliit. Tapos, pinagsabay ko siya. May maliit akong tindahan, may malaki akong tindahan, tapos may maliit akong anak. And then, I realized na you cannot serve two masters at the same time eh. Talagang may sacrifice ka. Until, pati anak ko, hindi ko na rin naalagaan masyado. Kumbaga pareho nilang hindi ma-focusan yung dalawang tindahan. Kaya kailangan kong namili. So, i-give up ko yung mas maliit para makapag-concentrate ako dito sa mas malaki. And true enough, parang na-realize ko na less is more. Ano po, kung babalik po kayo ng mga panahon po, meron pa po kayo ibang gustong gawin? Hindi ko ibabalik eh. As in now, kahit ngayong oras na to, mga panahon na to, meron pa rin akong
gusto gawin, magiging ano ka na lang, yung komportable ka na. Hindi, dapat hindi. Siyempre, may mga iniisip pa rin ako sana, maging ganito, maging... Yung may mga dreams pa rin akong gusto kong ma-realize. Hindi yung kung may tindahan ka na ganyan, tapos na yun, kontento ka na. Kumbaga, hindi pa ako ganun kasi. Meron pa akong ibang sana gustong ma-achieve. Ang pinakalas po, sa buhay po ni Ate Lynn Abasenya, ano pong i-share niyo pong aral? Yun nga, yung never say die attitude na pagka may dumating na setback, yung iba kasi, pag may dumating na problema, halimbawa nga, nabahaan, kitigil na, or nagkaroon ng problema sa mga tao, minsan sabay-sabay yung tao, nag-aalisan, minsan man, ang dami-dami. Kapag naman yung umalis na isa, sabay-sabay. Ang sarap mag-give up na lang, ang daling sabihin, ayoko na, pero pag tumigil naman, mas malaking problema in the end. Kaya kailangan kapag may dumating na mga problema, just harapin head on. Naman yung never say die nga na attitude. Yun po ang aming proyekto, entrepreneurship po, Ma'am Lynn Abasenya po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po.